May nagtanong sa akin, "Good eve po, Boss Ray. Papangalanan ko na po mga ola na nanghaharas po sa akin. Bugok na ola 1, bugok na ola 2, bugok na ola 3, bugok na ola 4 at bugok na ola 5. Maliit lang po yung halaga na nakuha ko, pero yung pagmumura po at trauma, nabigay nila sobra-sobra na po. Di ko na po halos malunok yung pagmumura nila. Sobrang stress na po ako. Di na po ako makatulog ng maayos. Gusto nyo pa ba sa i-trace kayo sa social media platforms para makontak kayo at doon kami humingi ng tulong sa mga kaibigan, kapamilya, references nyo? Company ho inutangan nyo, hindi po kakilala nyo lang na pwedeng kayong masunod kung kailan kayo magbabayad. Maging responsable ho tayo. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa video na ito is ayon po sa aking mga experience at saka po yung pagre-research natin at pagtatanong sa ating mga kaibigang abogado. Okay, hindi ko ho tinotolerate yung hindi pagbabayad. Hindi ho ako sang-ayon dyan. Kasi pag may utang, kailangan bayaran, no? Ang ano lang po ako, hindi lang ho ako pabor is yung sa maling pagpapautang at maling paniningil, okay? Simulan po natin itong katanungan natin. Ay, bago po pala yun, pasensya na ho kayo. Hindi ho ako nakapag-upload kagabi dahil napakasama po ng pakiramdam ko. Dahil yun, naumbunan ako, naulanan, kasi sobrang init, tas umulan, ayan. May sakit po si Boss Ray ngayon. Ayan. Hanggang ngayon, dinig pa sa boses ko, no? Pero, pipilitan ho nating sagutin kasi syempre, may obligasyon ho ako sa inyo, no? Para kahit papano, maibsan yung inyong nararamdaman na mga anxiety, depression, na dinudulot po ng harassment, no? Itong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay, sabi nyo nga po, pinangalanan nyo, kaya lang, hindi ko siya pwedeng pangalanan dahil sa lending ho ako nagtatrabaho, sa pagpapautang ho tayo nagtatrabaho, kaya ano po yun, hindi ko siya pwedeng ipakita. Okay? Ngayon, sabi nyo nga, maliit lang naman po yung halaga, nahiram po ninyo, pero, yung pagmumura at trauma na bigay sa inyo, sobra-sobra na, hindi nyo nahukaan yung malunok, yung pagmumura at sobrang stress na binibigay itong mga bugok na to. Okay? Wala na hong bago doon. Ayan lang naman ho talagang alang gawin yan. Yung talagang bulabugin kayo, murahin kayo, kasi hindi sila marunong kagaya ho nung pinadala sa inyo. Tingnan nyo, ha? Maling-mali eh. Okay. Tingnan nyo, ha? Gusto nyo pa ba i-trace kayo sa social media platforms, okay? Para makontak kayo at dun kami humingi ng tulong sa mga kaibigan, kapamilya, references nyo. Ayun, nakita nyo. Ito pinagtataka ko rito, bakit kailangan nyo sabihin yun sa social media? Bakit kailangan nyo ipanakot? Hindi naman po pwede yun, mali yun. Unang-una, okay, hindi ho kasi way ng paniningil or hindi tamang paraan ng paniningil ang pag-contact sa social media or ang pag-trace sa social media. Kasi invasion of the privacy na ng tao. Kaya yung social media niya kasi na yun is tawag dito, sarili niya yun eh. And yun is for yung sa friends niya lang. Diba? Kung friend niya kayo, yun siguro, matitrace nyo talaga. Pero kung pipilitin nyo i-trace at hindi naman talaga kayo friend ng kliyente nyo na yan, doon sa kanya social media, bakit pipilitin nyo? Diba? Tsaka bakit kailangan pati yung kaibigan, kamag-anak, diba? Bubulabugin nyo. Ang may utang sa inyo yung kliyente niyo. Diba? Hindi yung tama yun. Naglagay na nga ng prohibition on unfair debt collection practices. Diba, ang ating SEC para sundin ninyo. Kasi ang harassment po, ayan, nakita nyo yung using ng threats o intimidation, tsaka yung mga abusive language. Yan yung ginawa nyo sa kliyente niyo. Minumura ninyo, tingnan nyo nangyari. Diba, na-stress na. Tapos yung public shaming, tingnan nyo, ito public shaming to eh. Yung hahanapin mo sa sa social media platforms. Kasi gusto ipapahiya mo siya.
Di ba? Gagawin mo para para sagutin yung mga tawag ninyo o para makipag-ugnayan sa inyo, ipapahiya ninyo. Kayo rin naman ang gumawa ng paraan or gumawa ng kabulastugan, no? Para hindi kayo kausapin ng kliyente ninyo or hindi kayo sagutin. Di ba? Hinaras nyo eh. Winalang niya nyo eh. Minura ninyo eh. Sige, ikaw man. Kahit tayo'y magkaharap, di ba? Murahin mo ko, hindi na kita kakausapin kaysa magtalo pa tayo. Di ba? Sira ba tuktok nyo? Hindi nyo ba alam yun? Na pagka ikaw gumawa ka ng isang bagay sa isang tao, natural, may reaction yun. Kung mali yung ginawa mo, iba rin na reaction. Ang reaction nun, siyempre, is ka na, iwasan ka na. Buti nga, iiwasan ka lang. Diba? Hindi kayo kasi, wala kayong wala kayong logic. Diba? Wala kayong sentido común. Wala kayo ng kamote. Tapos, ito pa, masakit dyan. Yung mga unauthorized, tawag dito, unauthorized access na ginagawa ninyo, dun sa phone ng kliyente ninyo. Diba? Kasi sinabi nyo rin dito, yung mga references Diba? Yun kasi ang tawag nyo. Pero yun yung ninakaw nyo dun sa contact list ng kliyente. Diba? Kasi pinangahawakan nyo yun Yun ngayon yung ginagawa nyo collateral. Na in the event na ma-delay yung inyong kliyente sa pagbabayad. Which is hindi tama. Lahat po yun ipinagbabawal dun sa prohibition on unfair debt collection practices. Kayo naman, kung ano yung nakalistang bawal, siyang yung ginagawa. Puro kayo mga gago. Diba? Hindi ko maintindihan sa inyo kung saan kayo natuto ng paniningil Diba? Tapos eto pa manumbat ka pa. Tingnan mo ha. Company inutangan ninyo. Okay? Hindi po kakilala nyo na pwedeng kayong masunod. Kung kailan nyo daw gustong magbayad. Sabi niya, maging responsible tayo. Okay. Wala. Totoo yun. Diba? Dapat maging responsible tayo. Pero, kayo dapat ang unang maging responsable. Okay? Maging responsable kayong magpautang. Diba? Dapat yung ads nyo tama. Dinidisclose ninyo yung utang ng kliyente. Okay? Tama. Yung dapat na interest na ipinibigay ninyo pati yung mga processing fees. At maging responsable din kayo sa paniningil. Diba? It works both ways yan. Kung inunahan mo ng hindi ka responsable, ano mangyayari sa kliyente ninyo? Hindi rin magiging responsable, diba? Inunahan nyo ng balagbag Tingnan nyo, mali ads nyo. Diba? Hindi nyo din-disclose o hindi nyo man lang in-explain doon sa kliyente ninyo yung kanilang obligasyon. Tapos yung ikinarga nyo na interest, tsaka yung binawas nyo na processing fee, at tsaka kung ano-anong fee, pagkalaki-laki. Diba? Sa inyo, responsable ba yun? Are you being a responsible lender? I don't think so. So, wala kang karapatan sabihin yung kliyente na maging responsable tayo. Kasi, kayo mismo, hindi kayo responsable. Diba? Hindi kayo naging responsible. Mga loko-loko kayo. Huwag nyo ibabalik yung hindi nyo ginawa. Diba? Hindi naman kayo naging responsible Diba? Tama ba ako? Tapos, babalik nyo sa kliyente ninyo. Kayo ang gumawa ng dahilan, kaya yan. Hindi kayo kinakausap, hindi kayo sinasagot, di ba? Walang niya kayo. Tapos, babalanin nyo pa, kumpanya. Tama, kumpanya naman. Di ba? Kasi kung naging responsable ka, sinabi mo yung, kung magkano lang yung malulone, di ba? Kung magkano lang yung matatanggap, magkano lang interest, kung kailan lang ilan ng days lang ang termino, 'di ba? Yun pagiging responsable yun 'di ba? Yun is being a company nagtapos naging responsable dun sa pagpapautang sa kliyente. Yun ang tamang ginawa nyo sana. Tingnan nyo. Kasi susumbat nyo sa kumpanya kayo ng hiram, hindi sa kaibigan lang o sa tao lang na sila masunod. Hindi maski sa tao lang kayo ng hiram, dapat masunod kung ano pinag-usapan Diba? Kayo, hindi nyo ginawa yun Diba? Basta kayo, disburse lang kayo ng disburse. Basta nakita nyo yung cellphone number is connected sa e-wallet, papadala nyo na ng pera.
Diba? Hindi nyo man lang pinakita ron na, oh, ito lang ang na-approve sa'yo. Nag-apply ka ng 10,000, ito lang ang na-approve sa'yo. Kaya ito lang ang magiging amortization mo, ito magiging termino mo, diba? Ito may dadagdag dyan sa sa interest dyan, ito magiging penalty mo. Dapat ganun eh. Diba? Fully disclose. Oh. Kayo na ginagawa nyo, wala. Hindi nyo naman kailangan tawagan o sabihin eh. Kahit ano yan, kahit dun sa app nyo lang ilagay. Naka-enumerate dun. Pero mas mainam kasi yan pag tinatawag. Bakit? Kasi mas naiintindihan ng kliyente eh. Diba? Wala eh. Gumagamit kayo ng technology, kulang-kulang pa. Dali-dali lang naman yan. Mario, hindi naman kayo magpo-program yan. Sasabihin nyo lang dun sa sa programmer nyo, ito kailangan kong gawin. Siya na mismo magko-code nun. Hindi naman kayo. Kayo ng kamote. Tapos gaganyan yung kliyente ninyo. Diba? O, so, dun po sa nagpadala ng katanungan na yan, nyo lang, isang tabi nyo lang, huwag nyo siyang, huwag nyo siyang, kumbaga, pagtuunan ng pansin. Kasi, alam naman ho natin na hindi tama yung pagmumura. Diba? So, kung ano ho sa tingin ninyo na dapat ninyong gawin para hindi kayo ma-stress, gawin po ninyo. Pero, paghahandaan nyo po yan. Kailangan nyo bayaran. No? Yun po yung pagiging responsable rin. No? Tayo, sabihin na natin, sige, puro katarantaduhan na pinagagawa ng mga bugo katabusado online NDFs na yan. Pero, no, may nahiram tayo eh. Di po ba? So, kailangan dyan, pag-ipunan. Diba? Tsaka nyo bayaran. Tapos, itabi nyo po yung pinagbayaran. No, yung proof of payment. Para ano man ang mangyari, ipapakita kayo sa mga bugok na yan. Okay? Wag ho na natin silang kumbaga, kung sila bugok, sila lang ang bugok. Diba? Tayo ho, tayo, ayusin natin. May nahiram tayo eh, diba? So, it's our responsibility to return and pay kung ano man po yung ating nahiram. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.